Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim sayyidina wa habibina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong kaibigan, kababayan, kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, patuloy po tayo sa ating pagbabahagi ng mga video sa ating page o sa ating talakayan ating pinamagatan at tuklasin ang landas ng kapayapaan sa pamamagitan ng mga kaalaman sa Islam. Kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga unang paksa natin ay naibahagi po natin ay patungkol sa mga pag-uugali ng mga extremists. Sa ngayon kapatid ay maari natin matuklasan kung kailan ba ipinapahintulot sa isang mananampalatayang Muslim na ipahayag ang kamalian ng kanyang kapwa Muslim o kanyang kapwa tao. Ito ba ay maging kabilang sa paninirang puri o ito ay maging kanais-nais o kakailanganin ng isang tao o bilang ito ay isang importante sa isang mamamayan. Kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratun Nisa talata 148 to 149, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa man dhulima wa kana Allahu sami'an alima. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi minahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang taong nagpapahayag sa mga kamalian, maliban lamang sa taong inaapi, wa kana Allahu sami'an alima. At si Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakarinig at siya ay may ganap na kaalaman. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana afuwan qadira. Ipahayag ninyo man ang mga kabutihan o ilihim ninyo ang mga kabutihan, aw ta'fu an su'in o kayo ay nagbabaliwala o kayo ay nagbigay ng paumanhin sa mga kasamaan, fa innallaha kana afuwan qadira. Katotohanan ay si Allah subhanahu wa ta'ala ay Allah subhanahu wa ta'ala ay mapatawarin at may ganap na kapangyarihan. Kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa man dhulim, maliban lamang sa taong inaapi ay maari natin bigkasin, maari natin ipahayag ang kamalian o ipahayag ang mga kamalian. Kapatid sa pananampalataya sa Allah, sa atin pagbabahagi ng paninirang puri sa mga unang video natin o sa atin kaalaman patungkol sa paninirang puri ay ito ay hindi kanais-nais sa kahit sinumang tao. Ito ay giit na ipinagbabawal ng ating relihiyon na Islam relihiyon na Islam, at ito ay iniiwasan ng kahit sinumang tao. Kapatid sa pananampalataya sa Allah, mayroon ba tayong matutunan sa ating relihiyon na Islam na mga bagay na maari natin ipahayag ang mga kamalian? Kaya nasabi natin na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na illa man dhulim, maliban sa taong inaapi. Kapatid sa pananampalataya sa Allah, may 6 na bagay, may 6 na mga kaganapan na maari natin ipahayag o bigkasin o ipaliwanag ang kamalian, mga pag-uugaling kamalian ng isang tao. Kapatid sa pananampalataya sa Allah, una-una dito ay yung at-tadallum. At-tadallum, yung pagsasampa ng kaso. Kapatid sa pananampalataya sa Allah,
Ibig sabihin ay hindi natin maaring bigkasin o kay walang paraan na makamit natin ang atin mga katarungan o atin karapatan sa kahit sinuman kung hindi natin ipahayag ang kanyang kamalian. Kung ikaw ay ninakawan ni Pulano ay hindi maari sabihin sa isang pulis o sa istasyon na pulis na ako ay ninakawan, ngunit ako ay isang Muslim na hindi maninirang puri, hindi ko babanggitin ang kanyang pangalan. Kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin ang iyong pagsasampa ng kaso ay ito ay i-reject, hindi tatanggapin sa kahit saan na may kinaukulan. Kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay una-una sa 6 na mga kaganapan o pangyayari na maari natin sabihin o ipahayag ang kamalian ng isang tao. Pangalawa ay al-istifta. Kapag tayo ay tinanong, ano ang pagkatao ni Pulano? Ano ang kanyang pagkatao? Dahil ako ay maging kapitbahay niya. Dahil siya ay maging aking manugang. Halimbawa, sa isang tao ay tinatanong ka dahil may isang lalaki na hindi malinaw sa karamihan ang kanyang pag-ugali na kung siya ay maging manugang mo. Gusto niya mapangasawa ang iyong anak. Maari mo suriin. Maari mo suriin ang kapag-ugali na lalaki na ito kaya hindi mo siya kilala. Na kung sino man ang nakakakilala sa kanya, maari niya sabihin, pwede niya sabihin, karapat-dapat niya sabihin, ipahayag sa iyo, ipaalam sa iyo ang mga kamalian, mga kasamaan ng tao na yon, kanyang buong pag-ugali dahil ikaw ay naghingi ng istifta o naghingi ng payo sa kanya. Pangatlo, al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Ang pakikipagtulungan upang masugpo ang kasamaan. Kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang paghingi ng saklolo, paghingi ng tulong sa ibang tao upang masugpo ang kasamaan sa isang barangay, isang bayan, ay kung ikaw o ay natuklasan mo, nalaman mo, ang taong gumay kagagawan sa mga ganitong mga masasamang pangyayari sa buong bayan, buong lugar, ay maari mo sabihin sa tao na tayo ay ganito, mag-ingat tayo dahil ang si Pulano, ito ang kanyang pangalan, ito ang kanyang bahay, ito ang kanyang itsura, ay siya ay masamang tao. Kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng mga terorista, paano natin masugpo kung tayo ay hindi lalabag sa tinatawag na pagpapahayag ng kamalian ng ibang tao. Dahil tayo ay may hinahawakan na ang paninirang puri ay masama sa isang Muslim, kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil may banta na mangyayari na masamang kaganapan, katiwalian sa isang lugar. Kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, maari tayo makikipagtulungan sa kahit sinuman may kakayahan, may kapangyarihan, at ipaliwanag, isalaysay na ito si Pulano ay ganito ang kanyang ideology, kanyang mga kaugalian. Kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, panglima ay yakuna mujahiran bifisqihi. Kapag ang tao ay siya mismo ang nagpapahayag sa kanyang mga kasamaan, kanyang mga kasalanan, kanyang mga
hindi ka nais-nais na pag-ugali ay maari natin sabihin sa ibang tao na si Pulano ay masama dahil siya mismo ang nag-witness sa kanyang sarili na siya ay may kasamaan. Siya ay siya ay may kamalian. Pang-anim, kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at ta'rif. Ito ay pinapahintulot lamang na maari natin sabihin ang maari natin sabihin o ikayatin ang pagkatao ni Pulano kung tayo ay nakakaalam na ito ang kanyang pagkatao. Halimbawa, kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa, kung may isang tao, halimbawa, na may kapansanan, siya ay may kapansanan, bulag man o kahit anuman, kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung may ibang tao na nagtatanong-tanong, sino Muhammad o sino Umar o sino Abdullah ang iyong tinatanong, na maari sabihin kung ito ay kilala na siya ay may kapansanan, na maari mo sabihin na ito ang kanyang itsura. Kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang anim na ipinapahintulot na ating relihiyon na Islam, na maari natin ipahayag ang mga kamalian ng iba na hindi ito kabilang sa paninirang puri na sinasadya na ipinagbabawal ng ating relihiyon na Islam. Ito ay ipinapahintulot ng ating relihiyon na Islam, na ito ay anim. Una-una, pagsasampa ng kaso. Pangalawa ay pag ikaw ay tinanong, na maari mo sabihin ang kanyang mga pagkatao. Pangatlo ay pakikipagtulungan upang masukpo ang katiwalian. Pang-apat ay tahdhirul muslimina min syarrihi, pagbigay ng babala sa mga Muslim sa kaniyang mga kasamaan, at yakuna mujahiran bi fisqihi, na kung ito ang taong ito ay siya mismo ang nag-witness, nagsaksi sa kaniyang mga kamalian, nagbibikas sa kaniyang mga kamalian. Pang-anim ay at-ta'rif, ay ibig sabihin, kapatid, sa pananampalataya sa Allah ay pagpakilala. Kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang dito lamang. Naway patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga layunin sa mundong ito at sa kabilang buhay. Naway makamit natin ang mga kaniyang mga pagpapala. Naway makamit natin ang tinatawag na salam, kapayapaan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.